Kanya ka ng future ma'am, diri lang sa atakaron. Oh. Pero, bakit hindi natin nakikita? Mag-utang, ganito example ha, mag-utang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Mag-utang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag nag-utang ka, may nakikita ka. Alam nyo, noong papunta kami dito, nagsakay ako ng Philippine Airlines. Tapos, sa Philippine Airlines, nag-advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel. Tapos, doon sa ad nila, merong mga tourist spots ng Pilipinas. So, iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako, hindi sa New Star Hotel, pero sa isang portion ng ad. Kasi, nakalagay doon, sa Tacloban daw, anong tourist spot niyo doon? San Juanico! Ah, diba? Ano man? San Juanico Bridge. San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita yon ng administration. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Umutang ka, gumawa ka ng 264 kilometers na tulay sa Pilipinas. Kahit hindi nagkailangan ng tulay, gawan mo ng tulay. Kasi 264 kilometers yan. Tulay, tulay, tulay. Diba? Cagayan de Oro, to Siquijor, to Dumaguete, tulay papuntang Cebu, Cebu papuntang Bohol, Bohol papuntang Leyte, sa Amar papuntang Bicol, yan. Romblon papuntang Marinduque, Marinduque papuntang Batangas. Hala, tulayan mo yan lahat. Yan ang tourist spot. Philippines, the country of bridges. Yan ang tourist spot. Huwag niyo akong bigyan ng ad ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. We're living in the 1970s. Diba? Ekonomiya, maganda sa papel. Utang, na wala tayong nakikita kung saan napupunta. Isa pa yan, ma'am. Budget na hindi mo alam kung saan ginastos. Napupunta sa ayuda na napupolitika. Diba? Bakit?
Yung pagkahuman ako, nga nag-Nature Republic na hanlak ilahang sa mainland. Waman lang gani sila kakita, waman lang gani sila nakareklamo, ngano ingana inyong hangad. Pagbuhat mo og tourist spot na 2.6 kilometers. Huwag mo na ulaw sa China? Lingon po ang China, uy. Maulaw po mi sa Pilipinas, uy. Kay 2.6 ang ilahan tulay. I don't know. I do not understand. Why? Why? Foreign policy. It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor China. Yan na lang ang example natin kasi yan naman ang reality natin. Yung gitgitan ng US at China. We already won in the arbitral award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo na sinabi sa arbitral award sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo, tama ba ang Tagalog ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. You always stay in the middle. You are friends with US? Yes. You are friends with China? Yes. And why not? Diba? And we are friends with Australia. We have very good bilateral relations with Australia. In fact, we want to take it to the next level and forge stronger ties with Australia. And not just Australia, with other countries as well. So, I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang gigira sa Pilipinas? Diba? Dapat yan, balanse lagi yung foreign policy. Ito, sinabi ko, kanento ko sa inyo kanina, di ba? Anong sinasabi ng kasama namin sa bahay? Mahal kayo ang panaliton. The basic goods, the prices of basic goods are increasing and very expensive. It is not affordable to ordinary Filipinos. That is the problem.
And the other problem is, there is no food security plan at all for the Philippines. We have been importing food from other countries. And there is no plan, a long-term plan on how we can be self-sufficient in terms of food for everyone. We don't see that. Alam nyo ba na wala nang magsasaka ang Pilipinas? Dahil sobrang magastos. Grabe ka, ma'am. Mga vlogger na lang daw ang nasa Pilipinas. Ano daw magsasaka? Uy, ma'am. Sandali meron ako nakita na content. Magsasaka siya pero pinapakita niya kung ano yung buhay magsasaka. Ay nakita nyo? Sobrang kawawa. Nakalimutan ko lang ang kanyang nakalimutan ko yung niya. Nagluluto siya para sa mga anak niya bago siya masaka sa umang. Ganyan. We don't take care of our farmers. We don't have a food security plan. And it's already the midterm of this administration. With no plans of doing plans, of creating plans, nothing. Puro drawing ang tanan. So, pag gira na, man tayo labot no, sa gira sa China o sa Amerika, pag nag-apil-apil man ta, bida-bida. Apil-apil man ta, pag gira na, ang pinakaunang mawalaan na, pagkaon man. Diba? Unsaon na lang, nga. Pas mo. Pas mo. Diba? Mga pangamit na pas mo. Mga ganyan. Ay, okay ra ko, ma'am. Ibalo ka, ma'am. Ingani po lang akong vitamins. Akong regimen sa vitamins, ma'am. So, I'm okay. Sa ganitong ato ganing gipalit nato sa Hague. Uy, ako ra ba ni palit ato? Basta for memory and concentration, curcumin and unsa gani ng ginger, ma'am, kanang isa. Turmeric. Yes, that one. And then the other one is calcium, magnesium with vitamin K and vitamin D. 2 tablets a day. Ang turmeric, 1 tablet a day. And then calcium, magnesium, vitamin K and vitamin D, 2 tablets a day. And then hair, skin, and nails with collagen, 4 tablets a day. Yes, ma'am. Wala ko fish oil, ma'am. Should I take fish oil? Wala ko fish oil. EPA and DHA, no, wala ko ano. Mahal mo gudang umakor, ma'am. Uy? Mahal lang umakor, pero sa si hair, skin, and nails, okay na, no? 3 tablets, 4 tablets a day. Wala ko fish oil. And then, so ka na. And then ako maintenance, ma'am. Gusto ko makay kumukaon, no? I'm sure napansin na ninyo sa akong lawas. So kay kumukaon. So, uncontrolled na nga ako ang triglycerides. So, na ako'y 1 tablet, combined na siya. Rosuvastatin and fenofibrates. Combined. Rosufen. High blood, ma'am. Wala ko, ma'am. Kaya ka nang nag-practice yung ko o kuan, ma'am. Inner peace. Relax lang sa kanilay. Hindi na tinuol, eh. Gusto ko kanaan daw. Imagine ka, maglingkod ka lang sa flight, o niya pagkahuman ang imuhang kaatubang Tacloban, San Juanico Bridge. Asa inner peace ni mo, ano, eh? Punta sa flight, no, kay ka na kay inner peace, kay ka na, wag mo kay buhaton. Matulog raman ka. Pag anak ni mo, hulo, respect to princess ka mo.
Anak ko ng China? I'm sorry, Philippines. Hey, asa pa to, ma'am? Wala ko yung B-complex, ma'am, kaya makatambok daw. Ana ang wala ko, B-complex and fish oil. Wala ko. Heart. Okay naman akong heart, ma'am. I-check sa ano na ko, ma'am. Ay, wala na day ko yung heart, ma'am. Sobra nilang daog-daog sa kuha, ma'am. Wala ko yung heart. Asa na ko sa ko istorya? Ang atong nasod. Oh. Ambot, magnganga na lang taan ipag-abot sa gira, ma'am. Problema natin, ang healthcare system natin, ang infrastructure development natin, ang food security natin, ang agriculture natin, ang education natin, yung apat na yan, ma'am, napakalaki ng pagbabago kung maayos natin yung apat na yan. Ang problema natin, ang inaasahan lang natin, yung dollars ninyo. Totoo yan, ma'am. We are really very dependent on the remittances of Filipinos abroad. Yan ang nagpa-prop up ng economy ng Pilipinas. Kaya, nagpapasalamat kami sa tulong ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, sa pamilya ninyo, at sa investments ninyo sa Pilipinas. Malaki ang pasalamat namin, pero mali din na umaasa lang sa padala na ng Filipino community na dollars doon sa ating bansa. And we are not climate resilient at all. Wala tayong preparations for climate change na sigurado ako makaka-apekto talaga ng malaki sa atin doon sa Pilipinas. And we are not prepared for global shocks. Pansin nyo, walang ginawa ang Pilipinas sa tariff restrictions. May narinig ba kayo na ginawa natin? Wala. May narinig ba kayo na preparation natin sa effect ng Iran and Israel conflict? Hindi daw siya makialam. Ayaw niya makialam. Bahala na daw ang OFW. Napakalaki ang kailangan natin gawin. Ayun ninyo gitudlo sa Inday Sara, ha? Kisa ganito ganina sa gitudlo, ay imuha ng mamana. Uy, ma'am, excuse me, mamana nato ni tanan. Ako lang kada ang Pilipino, ma'am. Excuse me, mama. Dili ito mag-dual citizen na mo, di na mo Pilipino. The problems of the Philippines are still your problems. And we need to come together to see a better Philippines. So, nanata sa future. Okay. Kunya na ma'am. Kunya na ng 2028. Ano pa? Kunya na ng picture. Matindog ko din hanto doon yung gabi. Mag-picture lang mo tanan. Matindog sa mo ba? Kaya nagtrabaho pa ko ba? Unsa man nato ang buhaton sa ICC? Unsa may hangyo na mo? Unsa may mabuhat ninyo? Yes? Paunsa nato siya mapauli? You convince the governments of Australia, because Australia is a member of the ICC, to look into the case of President Duterte and the injustice that he is receiving, that he's been getting from the ICC. Imagine mo, detained ka and you have no options for bail. You only have interim release, which is subject to the approval of the court. Mao gani, ma'am. That is why I'm telling you, you talk to the government of Australia. Come together
Sit down. Come up with a position paper. Bring his case to the local Australian media. Bring his case to the global community through your social media accounts. That is what we need to do for the foreign governments. Maliit lang tayo na bansa, pero sabi nga nung kausap ko kagabi, pag ang mga Pilipino sa buong mundo hindi magtrabaho ng isang araw, mapalong ang tibuok kalibutan. Diba? Maliit tayo na bansa. Thank you, sir. Pero, gamay pero makapuling. Gamay pero yayay. And then what can we do for our country? Madami pa tayong, huwag tayong tumingin na, sa 2028 na lang, sa 2028 lang. Tapos nag-give up na ko ngayon. Nag-give up na ako. Hindi pwede. Diba? Kailangan natin sabihin, saan ba ginagamit ang budget? Kasi gusto namin makita. O doon ba sa kalsada? Bakit lubak-lubak? Pangit ng pagkasemento ng kalsada. There must be something wrong. Sementado ang kalsada pero makuhaan ang buntis? Napati nga na nga semento nga. Isemento na, gi-asfalto na, pero bako-bako gihapon. Diba? Highway. Agi ang kanang nagsakay nga buntis. Dire. Buntis pa siya. Pagkahuman niya sa lubak-lubak na highway, nanganak na siya. Diba? Wala pa, sir. Padayon gihapon ang discussions sa kaso questioning the blanks in the budget, pero sige gihapon gamit sa kwarta. Alam mo tayo problema sa paggamit sa budget, basta makita lang nato sa gigamit ng budget, pili nang nahurot na lang sa ayuda o na magic na kung asa. Yes! Nagbenta ng gold. Lahat ng bansa, nag-imbak ng gold. Tagok ng gold. Awas-awas na ang ilahang gold reserves. Ang Pilipinas, nagbaligya og gold. At tingala po na sila ang nagtanong sa tuwa ba ang Australia, saan sa mali sila? Namaligya man. Diba? We are not prepared for climate change. We are not prepared for war. We are not prepared for global shocks. Because there is no plan at all. There is no vision at all. I've been a member of the cabinet. And there was no direction at all. So we need to come together and push for the administration to give what is rightfully for the country. Ano yun? Food security, infrastructure development, healthcare. Alam niyo ba na ang PhilHealth hindi lahat under sa PhilHealth, hindi lahat covered sa PhilHealth. But more than that, ilan lang ba ang nakukuha sa PhilHealth? Ako, naoperahan ako, kaya gikulam ko. Parang? Nakoperahan ko din naman, kaya gikulam ko. Sige, may minuang.
Diba lang ba? Oh, kalimot lang ko sa kang numbers ba? But I think, kuan to siya, wala siya kabot og 1 million eh. Mga 900 plus thousand siya. Ang ako ang kuan, operation. At dito na sila gibutang na titanium. Sa ako ang liog. Eh, kita mo anang kanang mangkukulam at tusok-tusokon ang dal. Ang katong mangkukulam, diri sa liog niya, si ana-ana, oh. Tado ako ang liog. So, no, dito ko sa PhilHealth. So, maningay kong PhilHealth, kaya diba, kada bulan magsigig deduct ang PhilHealth. Yes. Di na daw ko pwede kaya na-hospital man ko before ko na-operahan. So, nag-claim ko ang PhilHealth dito. Unya, pag katong ako anang operation yun na tinuod, pila to? 18,000? Siguro to. 18,000. Ana lang. Ang deduction sa PhilHealth. And nag-contribute ko since 2007. Atong nagsugod ko og trabaho. So almost 20 years na ko sa PhilHealth na sige og contribute. I can forgo 18,000 sa PhilHealth. Pero the people who do not have the means to pay for their hospital bill cannot forgo 18,000. Balo mo sa amo ang opisina. People come with 1.5 million, 3 million na bill. And then they have to go around offices. They have to go to DSWD, to congressman, senator, to OVP, to PCSO, to PAGCOR, requesting for assistance. Na pobre na ang pamilya, napuno na sa utang. Because there is no proper healthcare system. Yan. So ano ba ang dili ma'am, tungod niya siya sa ako ang kanang GERD na acid gani. Itong karat siya sa ako ang tutunlan. Ibalo ba mo? Pag matulog ko, adlaon, ingon ko sa kong mama, ginakulam na po ko ni Lisa mo. Magigda ko. Nakalit lang kay kana ganing acid. So, balik tanan niya. Sa nangyay mo koan siya sa imong chest, dire. Oh, heartburn ba tawag ana ingon nila GERD daw, acid reflux. Tapos sa anak ko sa ako ang kauban. Kabalo mo, ang problema gid nako no kaya nga ako ang acid reflux. So sa kay hinungdan ani no, ana itong ako ang kauban kusog maguga mo kaon. Pag kusog ka mo kaon, mag-overwork ang emuhang tiyan to digest. So mudaghan ang acid. So dapat daw dili ka mo kaon og daghan bago ka matulog. Mo na iyahang ingon. Pero ang nadunggan lang nako ma'am kusog daw ko mo kaon. Yes, we have to come together to serve our country, to work for our country, to make plans for our country, and to make sure that we have a country to give, to live with our children. And we all know what we want to see in our country. And we must make sure that the government does the work and performs accordingly for a better, brighter, and more prosperous Philippines. Patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos,
sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Vice President